Makikita si Pio na lumabas ng munisipyong iyon. Ilang beses na siyang pabalik-balik doon upang talusin ang isang bagay at ngayon ay natiyak na niya ang katugunan. Nakapamulsang nagtungo yun sa jeepney stop. Malungkot. Iniisip niya kung ano ang nararapat niyang gawin. Nang may dumating na jeep ay sumakay na iyon. Hindi na sa lugar ng karirahan ng kanilang bahay. Dahil sinuwerte nga siyang makajakpat sa slot machine ng 2 beses, hindi siya sugarol kahit isinaguro na niya ang salapi. Ibinili niya iyon ng lote, ipinagawa ng simpleng bahay at ibinili ng ilang kabayo. Inaalagaan niya iyon at pinadarami. Bukod doon, may restore na ngayon ang kanyang ina. Kainan ng merienda, bilihan ng bigas, isang magandang pagkakataon ng ibigay ng kapalaran kay Pio. Ang ikinalulungkot niya nga lamang ay nalayo siya kay Eden. Sa bagay kung naroon siya ngayon sa dako ng karerahan, lalo namang siguro siyang malulungkot sa biglaang pag-aasawa nito. Sa ngayon ibinubuhos niya na lamang ang isipan kung paano paaasensuhin ang kanyang buhay. Dahil kung lagi niyang iisipin si Eden, natatakot siyang magapi ng emosyon ng sugatan niyang puso. Talos niyang mali ang magpapagapi ng dahil sa emosyon lamang. Wala itong magagawang mabuti sa kanya, kaya't lalabanan niya ang kabiguan ng pag-ibig. Samantala sa kasino, abala si Borton sa pakikipaglaro sa isang kaibigan, si Dindo. Singidad niya, nakaupo sila at magkaharap, naglalaro ng baraha. Bukod sa kanila may 2 pa silang kalarong, isang lalaking 50 na ang edad at isang babaeng 30 anyos. Pulo sila mayayaman. Natatalo si Borton. Ang nananalo ay si Dindo. At 2 pa nilang kalaro ay medyo talunan na rin. Maraming oras na silang nakaupo sa larong iyon. Maya-maya ay tumayo na si Borton. Naiinitan ang pakiramdam niya kahit air condition ang malaking sugal. Bukas naman, magpapalamig muna ako. Medyo inhalat. Ang sabi niya sa mga kalaro. Umiti lang ang 3 niyang ka-table. Dindo mamaya na tayo mag-usap. At tinapik nito ang balikat ang kalarong kaibigan. Nagtungo sa bar si Borton. Humingi ng isang shot ng alak sa waiter na naroon. Saglit lang tinungga nito ang isang kupetang champagne. Isa pa. Make it double, ang sabi ni Borton sa tagasilbi ng alak. Sinalinan si uli nito sa kanyang kupeta. Tinunggayo ng ilang beses ng lalaki at naubos. Sa pagkakataong iyon ay nakikita sa mga mata niya ang iniisip ng isang malaking suliranin. Maya-maya ay pinilit kalimutan ang gumigiyagis na bagay sa kanyang isipan. Bumili ng chips at naghulog sa slot machine. Ngunit hanggang sa maubos ang chips ay hindi siya tumama. Wari walang kapagulan sa maghapong pagsusugal. Nagtungo naman ito sa gawin ng aswin at roulette table. Maraming tumatay at nagbabaka sa alis sa numero nila. Pinili huminto ang pag-ikot ng bilog na ruleta. At mayroon namang nanalo. Na ganyan si Borton at tumaya. Muling umikot ang ruleta ngunit hindi sa numero niya huminto. Sorry sir, sabi ng nakangiting nagpapaikot ng ruleta kay Borton. Kilala siya nitong anak ng isa sa may-ari ng kasino. Okay lang, ganyan talaga. It is a game of chance. Pilit ngumiti si Borton. At patuloy siya nagbaka sakali, ngunit walang nangyari. Noon dumating ang kanyang daddy na si Mr. De Leon. Nilapitan ito ang tila nahahapo na si Borton. Kanina pag-alis ko ay naglalaro ka na. Hanggang ngayon naglalaro ka pa rin. Marami ng pera ang naubos mo dito. Kahit si ako sa may-ari ng kasino, tumigil ka muna. Pabulong na uwi ka ng daddy nito. Nakasuot ng eleganteng damit. Okay. At bumuntong hininga si Borton. May 2,000 piso na ang nananaog sa kanya sa araw na iyon. Lalabas nga ng kasino si Borton nang habulin siya ni Dindo. Tapos na yung makipaglaro ng baraha. Pare, sabi nito. Saglit siyang hinintay ni Borton at nang abutan na isabay silang lumabas ng gusali. Sa kotse ni Borton sila tumigil, kung saan nasa lilim ng isang puno. Doon sila nag-usap habang nakatayo. Tsak, baon na ako sa utang sa'yo pare. Umiiling na sabi ni Borton kay Dindo. Para 5 milyon, namumroblema ka. Mayaman si Papa. Nakangiti ng tugon ni Dindo. Para hindi ako bibigyan ng daddy ng ganun kalaking halaga. Kahit pang idemanda mo ako, sisisihin pa ako nun. Huwag kang mag-alala pare, hindi masisira ang pagiging magkaibigan natin dahil lang sa utang mo sa akin sa sugal. Maghihintay ako hanggang maibayad ka sa akin. Nakangiti si Dindo. Salamat pare, huwag mo na lang kasi akong pauutangin. Gusto kong makabawi ka. Malay mo mabayaran mo ako kapag nanalo ka. Pero laging ang talo. Anong ibabayad ko sa'yo? Buhay pa naman si Dad para hingin ko ang mana ko. Alam ko yun. Basta, alam kong makababayad ka sa akin. Siya nga pala yung misis mo. Hindi siya mahilig sa sugal ano. Nakangiti pa rin ang singkit na si Dindo. Going straight yun pare. Walang hilig sa kamunduhan. Nakangiting tugon ng Norton. Swerte mo naman pare. Mahusay kang pipili at maganda siya. Sa sinabi ng kaibigan ng napatitig si Borton doon, nagkatitigan sila at ngumiti si Dindo. Ayos ba pare? Sabi nito.
Tinapik sa bilikat ang kausap. Saka inakben. Ayos, nakangiti naman yung nag-iisip ng tugon si Borton. Napangiti si Eden nang sabihin ni Borton na kakain sila sa labas. Nasa silid sila at kadarating ng lalaki. Akala ko nawalan ka na ng oras sa akin eh. Mayroon pa pala. Wika ng babae. Nakatingin sa asawang agad ibinagsak ang katawan sa kama. Mabilis namang inalisan ang sapatos at medyas sa iyo ni Eden. Hinubara ng polo. Inalisan ng sinton. Eden, masaya ka ba sa piling ko? Tanong ng lalaki. Nakaulo sa malaking unan. Nakatitig sa asawa. Ano bang tanong yan? Napangiti si Eden. Yumakap kay Borton. Sagutin mong tanong ko. Wika uli ng lalaki at seryoso. Alam mo namang madali akong masihang tao. Kahit halos hindi kayo nag-uusap ni Mami kahapon. Busy siya sa madyong, sa sugal, sa mga amiga niya. Kahit hindi kang hinihingitian ni Daddy pag dumadating sila. Hindi ko kasi ugaling isipin ang mga bagay na makakasira ng araw ko. Lahat lang ng magagandang bagay ang siya ko kung iniisip. Paris ng isang lalaking nasa mataas na lipunan ay na-involve sa akin, di ba? Magandang bagay eh. Okay ka talaga, my love. Okay na okay. At hinaplos ito sa buhok ang babae. Pagkuway kinulong sa bisig at hinad ka ng madin. Magpapahinga lang ako ng isang oras. Maligo ka na at mag-ayos. Kakain tayo sa labas. Pagkuway sabi. Nakakulong sa mga bisig nito sa Eden. Saan tayo kakain? Sa paborito mong kainan. Wow, ito ang sabi ng babae at niyakap ng mahigpit ang asawa. Nakaupo na sa silya ng mesa ng first class na kainang iyon sina Borton at Eden. Naghihintay na dumating ang kanilang order na pagkain. Noon dumating si Dindo. Nakangiti agad sa mag-asawa. Hay, bati nito. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang nakaupo. Hi, small world ha. Saluhan mo kami. Tugon naman ang nakangiting si Borton. Agad namang naupo si Dindo sa isang bakanteng silyang naroroon. Eden, I want you to meet Dindo. Kaibigan ko siyang malapit, sabi ni Borton. Matapos tumingin sa babae, sa bagong dating naman inilipat ang mga mata. The pleasure's mine, Eden. Wika ni Dindo. Titig na titig sa babae. At nagkamay ang dalawa. Namumukhaan kita. Sukay ka sa kasino. Madalas ko rin makita ang kalaro mo si Borton. Nakangiting tugon naman ni Eden. So sumisilip ka na rin sa kasino. Sabi ni Dindo. Oo, nung nag-uopisina pa ako. Kailangan alam ko kung anong nangyayari sa paligid bilang isang manager. Bakit ka nag-resign? Minamaltrato ka ba ni Borton? Biro ni Dindo. Titig na titig sa kausap. Si Borton naman ay seryosong nakikinig lamang. Hindi, basta naisipan ko lang mag-resign dahil may ibang mas nababagay para sa posisyon ko. Tugon naman ang babae. Patuloy lamang sa pakinig ng usapan si Borton. Ang mga mata ay lihim na pasulyap-sulyap sa baso ng tubig ni Eden. Ang hindi alam ni Borton na papansin siya ng babae na panay ang tingin niya sa baso ng tubig na nasa tapat niya. Talos ni Eden na lubog sa utang si Borton kay Dindo. Hindi siya pakialamera, hindi rin siya palakibo. Ngunit alam niya ang nangyayari sa paligid. Minsan lang siyang naisahan ni Borton, kailangan niyang maging matalino. Ay pupunta lang ako sa comfort room sandali. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Eden. Sa dalawang lalaki. Okay, tamang-tama. Pagbalik mo narito na ang order natin. Tugon naman ang asawa. Umiti lang si Dindo na ang ibig sabihin ay okay lang na maiwan silang dalawa. Tumayo na ang babae at nagtungo sa gawin ng CR. Ngunit hindi nagdire-diretso doon. Bagkus nagkubli sa isang divider na naroon kung saan tanaw pa rin niya ang dalawang iniwan. At buo ang kanyang pagkasorpresa. May kung anong inilagay si Borton sa kanyang inumin. Nakangiti si Dindo habang nakatingin sa ginagawa ng kaibigan. Pagkuway nasisihang tinapik nito sa balikat si Borton na tumingin lang sa tumapik. Hindi tanga si Ellen upang di matiyak ang ibig sabihin niya. Pampatulog ang inilagay ni Borton sa tubig niya upang kapag nahilo siya at nawala ng malay, hindi na siya makapipiyok sa gagawin itong pagbebenta sa kanya kay Dindo. Siya ang ipambabayad utang nito sa kaibigan. Nanginginig ang katawan ni Eden sa matinding kabigo ang nalaman nang dahil sa sugal, kaya siyang ibenta ng asawa. Pinatatag niya ang loob upang hindi siya maiyak sa oras na iyon.